Magandang gabi sa mga taong hindi matanggap ang paalam. Sabi nila, ang patay ay hindi na nakakapagsalita. Pero, paano kung sasabihin ko sa inyong may isang lugar sa dulo ng sementeryo ng luma kung saan ang kamatayan ay pansamantala lang? Isang lugar kung saan pwedeng rentahan ang katawan ng iyong kaaway o mahal sa buhay para lang marinig ang kanilang huling hiling o ang kanilang pinakatatagong sikreto. Ako si Mang Hector. Huwag kang titingin ng diretsyo sa mga mata ng nasa loob ng kabaong. Dahil baka sa huling sandali, makita mo ang sarili mong refleksyon sa loob ng kanilang mga balintataw. Pakinggan mo ang kwento ng angpunerya ni Don Segundo. Si Nestor ay isang abogadong sanay sa mga kasong walang katarungan. Pero ang kaso ng kanyang asawang si Clara ang hindi niya mapanindigan. Pinatay si Clara sa loob ng kanilang bahay at ang tanging sospek, isang magnanakaw, ay nakalaya dahil sa kawalan ng ebidensya. Dahil sa puot, hinanap ni Nestor ang pahingahan ni Don Segundo, isang punerya na hindi naglilibing, kundi nagpaparenta ng mga bangkay. Pagpasok ni Nestor, sinalubong siya ng isang matandang lalaking balot ng itim na tela ang mukha. 5,000 para sa isang oras, attorney, bulong ni Don Segundo. Pero tandaan mo, huwag mong hahawakan ang balat niya. Kapag dumampi ang init mo sa lamig niya, baka hindi na siya bumalik sa katahimikan. Dinala si Nestor sa isang malamig na silid. Doon, nakahiga si Clara sa isang lamesang gawa sa marmol. Maputla, malamig, at may mga tahi sa leeg. Inilagay ni Don Segundo ang isang itim na kristal sa noo ng bangkay. Dahan-dahang dumilat si Clara. Ang kanyang mga mata ay purong puti. Nestor, bulong ng bangkay. Ang boses ay parang galing sa ilalim ng isang malalim na balon. Sino, Clara? Sino ang pumatay sa iyo? Hiyaw ni Nestor. Sabihin mo sa akin para magbayad siya. Ngumiti ang bangkay ni Clara. Isang ngiting mapait at puno ng dugo. Ang pumatay sa akin ay hindi ang magnanakaw, Nestor. Ang pumatay sa akin ay ang iyong mga sikreto. Ang mga dokumentong itinago mo sa ilalim ng ating kama. Ang mga taong niloko mo para sa iyong posisyon. Naguluhan si Nestor. Anong sinasabi mo? Nandito ako para tulungan ka. Tulungan? Tumawa si Clara. At ang boses niya ay naging boses ng marami pang ibang tao. Nestor, tingnan mo ang iyong mga kamay. Nang tingnan ni Nestor ang kanyang mga kamay, nakita niyang dahan-dahan itong nagiging itim. Ang mga daliri niya ay nagsisimulang mabulok. Napatingin siya sa pinto, pero wala na si Don Segundo. Ang pader ay nagsimulang magsara at ang mga bangkay sa ibang lamesa ay dahan-dahang bumabangon. Dito sa punerya ni Don Segundo, walang lumalabas na buhay. Bulong ni Clara habang hinahawakan ang pisngi ni Nestor. Dahil ang mga umupang bangkay ay ang siyang pumapalit sa amin sa susunod na shift. Naramdaman ni Nestor ang lamig na bumabalot sa kanyang puso. Ang huling nakita niya bago tuluyang dumilim ang paligid ay ang sarili niyang pangalan na isinusulat ni Don Segundo sa logbook sa ilalim ng kolumna, "Available for rent